Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ay manalangin. Dakila at banal na Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, kami ay muling nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, sa muling pagkakataon at Lord, kalakasan, karagdagan ng aming buhay na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At tunay, Panginoon, na siyang hallelujah. Buong linggo ay kayo ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Kayo ang nagbigay sa amin ng protection, Panginoon, sa anumang klase, Lord, ng kapahamakan. Ay kayo ang patuloy na nag-ingat, nag-provide, nagbigay sa amin ng kagalingan, Panginoon. At Lord, tunay na ang katawang ito ay siyang limitado lamang, Panginoon. At minsan ay napapagod, minsan ay, Lord, kakasakit, nagkukulang. Pero Lord, hallelujah, sapat sa amin na ikaw ay nandyan, Panginoon, bilang aming Panginoon, na siyang kumakatagpo ng aming bawat pangangailangan. At purihin ka, Panginoong Diyos, sa inyong kabutihan at pagiging sakdal na Diyos sa bawat isa sa amin. Patawad din namang Diyos sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala na yung nasumpungan sa bawat isa sa amin. Naway kami inyong linisin, Panginoon, at dalisayin muli, Panginoon, upang maging karapat-dapat, Lord, sa aming gawain sa umagang ito. Kaya din namang Diyos, ang mga patotoo na yung narinig ay siyang patunay, Panginoon, na ikaw ay hindi nagbabago at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Lord, hallelujah, tanggapin mo ang aming pasasalamat at papuri sa umagang ito, Panginoon. Nawa ikaw ay siyang aming malugod sa pamamagitan ng pananampalataya na yung masumpungan sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito at kayo ang siyang muling kumatagpo ng aming kauhawan, ng aming kagutuman, Panginoon, sa inyong mga salita. At tunay na, Lord, wala kaming magagawa, Panginoon, sa aming sarili kung wala ka sa amin, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na siyang mapagpala at ma-provide, Lord, ang siyang aming inaasahan sa umagang ito. At Lord, pakalinisin niyo ang aming puso at ang aming isipan, aming mga pakinig, Lord, na siyang makikinig ng mga salita upang ito ay mahulog sa aming mga puso at tumubo, Panginoon. Hallelujah. At gayon din, Lord, sa mga newcomers, Panginoon, sa mga young people, kayo ang siyang, Lord, mangusap din nawa sa kanila at magbigay ng kapahayagan. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, wala ka nawang lampasan at kayo ang siyang, Lord, maghari sa kalagitnaan namin, Panginoon. Gayon din, Lord, ang yung abang lingkod, Panginoong Diyos, na yung gagamitin ay langisan mo ang aking bibig, Panginoon, upang, Lord, maging karapat-dapat, Panginoon, na siyang daluyan, Lord, ng mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Ayan mong magdumaloy, Lord, ng iyong Santong Espiritu, buhat sa isa, Lord, hanggang sa lahat, at kami ay mag-umapaw, Panginoon, ng pagpapalang mula sa inyo sa umagang ito. Gayon din namang Diyos, ang anumang gawa ng kaaway, Lord, na siyang nakikita namin na gumagawa upang kami ay mahadlangan upang maunawaan at mapakinggan ang mga salitang ito, ay sa pangalan ng aming Panginoon ay aming nire-review ang anumang plano ng kaaway sa umagang ito. Gayon din, Lord, ang aming mga kapatid na wala sa mga oras na ito, si Sister Dolor, Panginoon, ay rinawa ang siyang patuloy na kumatagpo ng kanyang spiritual na pangangailangan. At gayon din ang aming mga kapatid, Lord, sa lugar ng San Gabriel, ay kayo din nawang siyang umabot, Panginoon, sa kanilang gawain, Panginoon, sa lugar na iyon. Gayon din, Panginoon, ang ating kapatid, Lord, na si Brother Marlon Orodio, Panginoon, kayo nawang siyang mag-comfort sa kanya at sa kanyang pamilya, sa yumaon niyang ama, Panginoon, at yung sakdal na kalooban, Lord, ang maganap din sa kanya, Panginoong Diyos, Lord, sa kanyang pamilya at sa kanyang ministry. Gayon din, Lord, sa amin, Panginoon, sa umagang ito, ay ikaw ang siyang, Lord, mag-supply sa amin ng karampatang pagpapala sa bawat isa sa amin. Mga kapatid namin, Lord, na nasa ibayong dagat, hallelujah, alam namin na sa ganitong sitwasyon ay mahirap, Panginoon, ang
ang kalagayan, Panginoon, sa mga lugar na apektado ng ganitong virus, ay patuloy din namin silang ipinapanalangin. Hallelujah. Sa pamamagitan, Lord, alam namin sa pamamagitan ng panalangin ay aming naaabot sila, Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito. Kaya, Lord, wag mo nawang lampasan ang bawat isa at punuin niyo kami, Panginoon, ng pagpapala sa umagang ito, Panginoon. Muli, Lord, aming ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay tayong tugaw, kakabsat. Romans chapter 3. Sa Romans chapter 3, umpisa natin sa verse 1. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Una nga, kung ang ilan ay hindi sisampalataya, ang di pananampalataya nila ay nagpawalang halaga nagpawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga, ang Diyos ay tapat, datapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay aring ganap ng iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Datapwat kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katuwiran ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Likumagang Diyos na dumadalaw na may puot, nagsasalita kung ayon sa pagkatao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayo'y paanong paghatol ng Diyos sa sanlibutan, datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulan tulad ng isang makasalanan? At bakit hindi gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi, magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang kaparusahan ng mga gayon ay matuwid. Ano nga? Tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila? Hindi. Sa anong paraan? Sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo na ang mga Grego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsisilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong, ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagpabubo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyaon ay sinasabi ng nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos.
sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang lamang o walang laman na ring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapwat, ngayon bukod sa kautusan ay ipinapahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa mga katuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Ibig sabihin, lahat tayo, walang exempted. At hindi nangagkaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Palibhasa ay naring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagagawa ng mga nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya ay maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anumang kautusan o ng anong kautusan, ng anong gawa, hindi kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga, maipasisiya natin na ang tao ay inaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siyang Diyos din ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang ring ganap sa pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Niwawalan kaya natin ng kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang Panginoon ang magdagdag ng mga salitang yan. Ang balintayaw tugawan ng kabsat. Okay, so pamagatan natin ito na the law of faith. Mga kapatid, itilintag, iti pamati. Okay? Lintag, ti pamati. Okay, so kunana dito, ini Apostol Pablo, iti taga Roma, nga awan iti nalintag nga tao. Amin, lahat makasalanan. Pari ka man, presidente ka man, pastor ka man, membro ka man, kahit sino ka man, lahat makasalanan. Okay? So, walang exemption, mga kapatid. Ulitin ko lang sa wikang Ingles, mga kapatid, para may emphasize natin. Okay. What advantage then had the Jew, or what profit is there of circumcision? Very much every way chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. But if our righteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous to take vengeance? I speak as a man.
God forbid. For then how shall God judge the world? For if the truth of God hath more abundant through my lion to his glory, why yet am I also judged as a sinner? And not rather as we be slanderously reported, and as some affirm that we say, let us do evil, that good may come, whose damnation is just. What then? Are we better than they? No, in no wise, for we have therefore proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, not no one. There is none that understandeth. There is none that speaketh, or there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of hate is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Tingiwat nga manang nagana di jayan manang ilunod kunana. Okay, their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that what things whosoever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Ipinakilala lang ng batas ng tao ay makasalanan. Dati hindi nila ino-observe ito, mga kapatid. Kaya ang tao, hindi nila hinahanap ang Diyos. Gaya ng sinabi dito, mga kapatid. Sabi niya, there is none but understandeth, and there is none that seeketh after God. They are all gone away, that they together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Applicated yan sa panahon natin. Tama ba? Yes. Ti tao awang buting na ti Apo. Dokuna na nga amuna ni Apo Diyos, kabsat niya, ang tao hindi natakot sa Diyos. Ang tao, mga kapatid, ginagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Mga kapatid, tayo ay nasa panahon na kung saan ay tayo ay ang tinatawag na technology at ang science ay talagang napaka-impluwensya, na kung saan ay nagbibigay kaisipan sa isang tao na totoo nga bang may Diyos o walang Diyos o mayroon nga bang Diyos. Amen. Nagiging superstitious na lang ang belief, mga kapatid, na mayroong Diyos dahil nais patunayan ng science na ang tao ay nag-evolve at lumalago ng lumalago sa kanyang sarili. Pero mga kapatid, buti pa yung mga hindi nakapag-aral, kinikilala nila na mayroong Diyos. See? Kaya nga sinabi ng propeta education is of the devil. Mga kapatid. Pero, in the other side, wag naman nating sarahan yon na sinabi ng statement ng propeta na education is of the devil. Hindi naman tayo legalista na porkit sinabi niya yon, hindi na natin pag-aaralin ang ating mga anak. Kinanengneng data, kapanunutan, kabsat. Saradong isip ang tawag doon. Okay?
So, kailangan nating mag-aral dahil kailangan nating magtrabaho. Right? Kailangan nating magtrabaho kasi kailangan ng pamilya natin, kailangan ng katawan natin, kailangan, marami tayong pangangailangan. Hindi tayo yung aasa lang sa bigay ng Diyos. Sabi nga nung isang pastor, pag nanalangin ka sa Diyos, huwag mong asahan na pag nanalangin ka ng bigas, ibabagsak ng Diyos mula sa langit. Sabi niya, delikado yon. Kasi una, baka may mabagsakan. Pangalawa, hindi mo rin mapapakinabangan. Kasi baka pag bumagsak, sumambulat yan yung bigas, kumalat, hindi mo rin mapapakinabangan. Okay? So, karnalidad, sabi ni Pablo, ay kamatayan. Nagbubunga ng kamatayan. Now, let's justify this thing. Na ang tao ay makasalanan. Okay? At nagbigay ang Diyos ng batas, mga kapatid, sa mga Hudyo, pinakilala niya dahil ito ay ang kanyang bayan. Okay? Pinakilala niya ito sa kanyang bayan, hindi para sila lang ang maligtas, kundi para magkaroon ng katwiran na makita ng buong sanlibutan na mayroon palang tunay na katwiran. Amen? Yung tamang katwiran, at ito ay walang iba kundi ang katwiran ng Diyos. Okay? At hindi rin tama, mga kapatid, na mamalagi lang tayo doon sa ibinigay na bilin na katwiran ng Diyos. Dahil sabi ng kapatid nating si Pablo, ipinapakilala lang ng katwiran na ang tao ay makasalanan. Okay? Parang ganito, dati, rarami din tayo, di tayo mungag, basbasol tayo gayam. Amen? Ginagawa natin ito dahil akala natin yun yung tama. Pero, nung narinig natin na may nag-correct at mayroong talagang katwiran na hindi dapat pala gawin ito, doon natin naunawaan at doon natin naintindihan na hindi pala tama yung ginagawa nating nakagisnan. Amen. Ang dagayam dagiti mararamid tayo nga, di ngay nakasanayan na nating ginagawa. Okay, so mabuti at mayroong nagpaalala. Mabuti at mayroong nagpaalam. Dahil sabi din ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, sabi niya, walang makakarinig kung walang mangangaral. At wala ding namang, mga kapatid, makakaalam kung walang mangangaral. Hindi lahat tayo tagapakinig at hindi tayo lahat mga nangangaral. Kaya mabuti na ipinakilala at ipinaalam sa atin na mayroong tamang katwiran. Okay? Sabi natin na ang tao, ayaw nilang tanggapin ang katwiran ng Diyos dahil meron silang sariling katwiran. Nabanggit natin yan ng mga nakaraan. At sabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, okay? Sabi niya, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, mga kapatid, sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, doon sa, I believe it is in Acts chapter 10, mga kapatid, doon sa Acts chapter 10, mayroong isang matuwid na tao. Tignan natin. Mayroong isang matuwid na tao na nagbibigay limos, na nagbibigay, mabuting tao, mga kapatid, sa Acts chapter 10. Sabi niya, there was a certain man, sa verse 1 ng Acts chapter 10, in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man, okay, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Tanya, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Mabuting tao, mga kapatid. Okay? Mabuting tao. Buti pa ito, nakakakilala sa Diyos. Yung binanggit ni Pablo, mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ito, mga kapatid, nakakakilala sa Diyos, sabi niya, masipag sa kabanalan, matakutin sa Diyos, okay? Matatakutin sa Diyos,
nagbibigay ng limos at laging nananalangin. And yet, hindi pa rin ito ligtas sa itong taong ito. Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti yung kalalagayan ng panahon natin ngayon na ang tao ay wala ng takot sa Diyos. Ikumpara nyo sa pananampalataya o sa karakter na mayroon itong si Cornelius. Si Cornelius, mabuting tao, nanlilimos, may takot sa Diyos, laging nananalangin. Pero hindi pa rin sapat yun. Mga kapatid, dahil sabi niya, and he saw in a vision, evidently, about the night hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for the memorial before God. Okay, tandaan niyong mabuti, ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, ay kinikilala ng Diyos. Okay? Pero hindi lang sapat na gumawa ka ng mabuti, mga kapatid, na gaya nitong si Cornelio, sabi niya, and now, send men to Joppa and call for one Simon, whose sure name is Peter. He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the seaside, and he shall tell thee what thou oughtest to do. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. On the morrow, as they went to their journey and drew nigh unto the city, Peter went up to the housetop to pray about the 6th hour. And he became very hungry, and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance, and saw heaven open, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit of 4 corners, and let down to the earth, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowl of the air. And there came a voice to him, Raise, Peter, kill and eat. But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice spake unto him again second time, What God had cleansed, that call not thou common. This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. Now, while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made injury for Simon's house, and stood before the gate, and called and asked whether Simon, which surnamed Peter, were lodged there. While Peter, though in the vision, the Spirit said unto him, Behold, there 3 men seek thee. Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. And Peter went down to the men which were sent unto him before Cornelius, and said, Behold, I am he whom ye seek. What is the cause, therefore, ye are come? And they said, Cornelius, the centurion, a just man, a one that feared God, and good report among all the nation of Jews, was warned from God by a holy angel, and sent for thee unto his house to hear words of him. Then called he them in, and lodged them, and in the morrow Peter went away with them, and a certain brethren in Joppa accompanied him, and in the morrow after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends. And Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him. But Peter took him up, saying, Stand up, I also am a man. And as he talked
with him, he went in and found many that were come together, and he said unto them, you know how that it is unlawful thing for a man that it is due to keep company or come unto one another nation. But God had showed me that I should not call any man common or unclean. Therefore I come unto you without gainsaying. As soon as I was went for, I asked, therefore, for what intent ye have sent for me? And Cornelius said, 4 days ago I fasted until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me and bring clothing, and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms have had remembrance in the sight of God. Send therefore, nagpasan na natin, and Peter opened his mouth and said, at truth I perceive that God is no respecter of person. Sa bandang taas niya, immediately therefore I sent thee, and hast well done that thou come, and therefore we are all here present before God to hear all things that commanded thee of God. And Peter opened his mouth and said, of the truth I perceive that God is no respecter of person. But in every nation that he that feared him and worked righteousness is accepted with him. The word which God sent unto the children of Israel preached peace by Jesus Christ. He is Lord of all. The word I say, which was published throughout all Judea, began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost, with power, who went about doing good and healing that were oppressed of the devil, and God was with him. And we are witness of all things which he did, both in the land of Jews and Jerusalem, who they slew and hanged on a tree, raised up the third day, and showed him openly, not to all the people, but unto witnesses chosen before God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is which was ordained of God to be the judge of quick and dead. And to him give all the prophets witness through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sin. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as come with Peter, because that on the Gentiles always was poured out the gift of the Holy Ghost. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, can any man forbid water, and this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord, and pray that him to tarry certain days. Okay? So, mayroong nire-require ang Diyos. Mga kapatid, mali yung katuruan na sabi doon sa vision na nakita nitong si Peter, ay nagpapahiwatig doon sa katuruan, mga kapatid, sa Hudyo, sa Levitical law, na huwag kayong kakain ng baboy, huwag kayong kakain ng ganito, huwag kayong kakain ng ganito. Kasi hindi naman applicable sa atin, hindi naman tayo mga Hudyo, mga kapatid. Okay? At sinabi ng tinig na yon kay Peter, sabi niya, may marumi baga, sabi niya, na nilikha ng Diyos, at ito'y nilinis ng Diyos? Sabi niya. Okay, meaning, mga kapatid, na yung law in the Old Testament, mga kapatid, ay hindi natin dapat i-practice dahil hindi naman yun applicable sa atin. Okay? And then, one thing more, mga kapatid, you see, ay yung sinasabi dito na ang Diyos ay hindi namimili ng tao. Hindi porket hangagaputa banang ka or hangagaputa, you see, makurapay ka,
o hanga gaputa taga-bantay ka, o hanga gaputa taga-ili ka, wenno taga-tapaw ka, wenno nyaman nga kasasaad mo. Amen? No, kimamang ka kiniya po Diyos. Amen? Nagbabawi ka, pag lumapit ka sa Diyos, mga kapatid, lalapit din sa iyong Diyos. Amen? Scripturally, sabi niya, if I draw nigh to Him, He will draw nigh to me. Ibig sabihin, you must have the action first before He come. Dahil, mga kapatid, tingnan niyo mabuti, yung tao sa panahon na binabanggit nitong si Pedro o si Pablo, mga kapatid, doon sa Book of Romans, na ang tao hindi na nakakakilala sa Diyos, paano lalapit ang tao o ang Diyos sa tao kung ang tao mismo hindi lumalapit sa Diyos? At mga kapatid, hindi rin tama at sapat na ikaw ay mabuti lang, gumagawa ka ng mabuti, lagi kang nananalangin, naglilimos ka sa mga mahihirap. Okay, nandun na tayo. Pero hindi yun ang kaligtasan. Dahil sinabi ni Apostol Pablo na tayong lahat ay makasalanan. Ang kasalanan ay hindi napapatawad sa paggawa lang ng mabuti. Hindi gaya ng ginagawa ng iba na yung tinatawag na, kung familiar kayo doon sa money laundering law, yung mga nakukumpiskang pera na mula sa drugs, mula sa mga sugal, ay inilalaundering nila yon at ibinibigay sa mga mahihirap. Hindi yun. Yung perang galing sa marumi pa rin yan. Mga kapatid. Okay? And then, ito mga kapatid, itinitipo ko lang dahil likas sa tao kasi mga kapatid, na pag gumawa ng pagkakasala, and then susuklian na ito ng paggawa ng mabuti. Hindi nyo ba napapansin, maraming mga politician na nagbibigay sa mga foundations? Tama? Or mga artista na nagbibigay sa mga foundation, nagpa-fundraising? Dahil of guiltiness na ginawa nilang, may mali silang ginagawa, akala nila na mapapatawad yon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, which is wrong. Amen? And the right way is to come to God and repent. Amen. Lumapit ka sa Diyos at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Common sense. Kung nagkasala ka sa isang tao, mga kapatid, huwag kang humingi kaagad sa Diyos. Sa tao ka muna humingi ng kapatawaran bago sa Diyos. Bakit? Dahil dun ka sa tao nakagawa ng pagkakasala. And that is the right order, mga kapatid. Sabi nga, di ba, scripturally, kung mayroong someone, brother or sister na nagkasala, you must confront those, mga kapatid, na nakagawa ng mali. Kung hindi ka pinakinggan, magdala ka ng kasama mo, deacon, kausapin ninyo, kung hindi pa rin kayo pinakinggan, ibukas nyo na dito sa iglesia. Mga kapatid. Okay? So that is a right approach. From person to person, before person to God. Kasi kahit ihingi mo lahat ng tawad sa Diyos, kahit alam naman ng Diyos, yung tao na nakagawan mo ng hindi tama, mga kapatid, masama pa rin ang loob niyan sa'yo. Tama ba yon? Yes. O kahit maglulupasak ka dyan, magtulid-tulid ka, tangagkarkararag, numadim maaramid nga agpakumbaba nga dumawat iti pamakawan di padam nga tao nga nakabasulam. Amen? Hanga mapukaw day jay nga, saksakitan tinakam dili nga tao. So still, mga kapatid, magiging kwan pa rin sa iyon, agbalin nga riribok lataking ka day jay, hangka nga makaturog. Hangka nga makakararag. Apay gamin, adadalat ta day jay sakit tinakam nga mapampanunot mo. Gusto ka din, kakabsat. Amen. So that's a right approach, mga kapatid. Hindi pwedeng suklian or hindi mapapatawad ang kasalanan sa paggawa ng mabuti. Ang kapatawaran ng kasalanan ay paghingi ng tawad. Ulitin ko, ang paghingi ng tawad, ang pagmumulan ng kapatawaran ng kasalanan. Okay? At gusto ko rin i-clarify na hindi lang yung, surin. Kung nga kasta alat mo, pag sursuryam.
DJ nga ay unsincere. Mga kapatid na, yung bang DJ lang ang ako na mga suri. Hindi yon. Yung sincere heart at pagpapakumbaba na pagsusuri. Ganon. Kung sa tao at sa tao, lalo pa kaya sa Diyos. Mga kapatid, linawin ko, mga kapatid, lilinawin ko, mabuti, para maintindihan ninyo. Kung nakagawa ka ng pagkakasala sa tao, dun ka sa tao humingi ng tawad. At made it clear na yung paghimingi mo ng tawad dun sa tao, gina-impuswan nga panagpamakawan. Nga jay, si sunat yung umay tayo ubeng. Bueno, isunati, sunat yung muna nga nagbasol. See? Mga kapatid, kung talagang sincero ka na humingi ng tawad, ikaw ang magpakumbaba na humingi ng tawad. Huwag mo nang hintayin sila. Dahil yung iniisip nila ay hindi mo iniisip. At yung iniisip mo, hindi rin nila iniisip. Mga kapatid, salungat. Kaya maraming hindi nagkakaintindihan dahil sa ganyang kaisipan. Mga kapatid, dahil sa tinatawag na pride. See? At isa sa mga nagpapalago ng pride na yan ay yung tinatawag na edukasyon. See? Kaya, nung nag-aadal ka, apay nagadalak, apay syakti pa, kung babanga, kayso nagmanalon lang. See? That makes sense. Kaya sinabi ng prophet that education is of the devil. It gave a negative report. See, it depends on the person, mga kapatid. Hindi ko naman nilalahat na hindi porket edukado ka, masama ka na. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, depende dun sa tao. Dahil ang tao, pag nakapag-aral, nagiging proud. Pinagyayabang ang pinag-aralan, o kung nakapagpatapos man, ipinagyayabang sa mga kakilala. That is the negative effect of education. Okay. So this law of faith, mga kapatid, na sinasabi nitong si Pablo, mga kapatid, okay? Sabi ko kanina, hindi lang tama na maging mabuting tao ka. Kasi maraming mabuting tao. Kung nagkasala ka, sabi dito si Pablo, sabi niya, magsisi ka. Kung sa tao ka nagkasala, magsisi ka doon sa tao, umingi ka ng tawad doon sa tao. Pero kung sa Diyos ka nagkasala, sinabi ni Pablo na lahat nagkasala. Amen. Ibig sabihin, kung lahat tayo nagkasala, lahat tayo hahatulan. Right? No amin tayo nagbasol, amin tayo maukom. Pero sinabi ni Pablo, mga kapatid, na dahil kay Kristo, palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Okay, ganito yan. Ito ang Diyos, ito ang tao. Ang tao nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. In the beginning, ang tao, mayroon silang fellowship sa Diyos in the Garden of Eden, mga kapatid. Okay? Every morning, every afternoon, nandiyon ang Diyos at ang tao, mayroon silang tinatawag na fellowship. Nung ang tao nakagawa ng kasalanan, ang tao nahiwalay sa Diyos. Amen? At nung ang tao nahiwalay sa Diyos, ito na yung sinasabi ni Pablo, mga kapatid, sa Book of Romans, na ang tao ay hindi naghahanap sa Diyos. Sila'y makasalanan. Pero, mga kapatid, mayroon din tao na mabait, nananalangin, nagbibigay limos, at kumikilala sa Diyos. Pero hindi lang sapat yun. Mga kapatid, humingi ng tawad at mabautismuhan sa Diyos o sa pangalan ng Panginoon. Yun ang ginawa nitong si Cornelius, mga kapatid. Si Cornelius ay mabait. Si Cornelius nagbibigay limos. Si Cornelius laging nananalangin.
At si Cornelius, higit sa lahat, may takot sa Diyos. Amen. Pero hindi pa rin sapat yon. Kaya nga, ang Diyos nangusap sa kanya sa pamamagitan ng vision o ng parmata. Iti parmata, kuna na nga, mangibaong katitaw di Joma, tayabam di agkunagnagan nga Simon. Nga, iti titulo na kat ni Pedro. Inayabandan ni Pedro, kat inuray da no niya iti baga ni Pedro. Amen. Kat iding kuna ni Pedro nga, mabigbig ko nga ni Apo Diyos, kat di nga mangidumduma ti tao. Mahirap ka man, mayaman ka man, bata ka man, matanda ka man, you see, young people ka man, mga kapatid, hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Once na lumapit ka sa Panginoon, lalapit din siya sa iyo. Pero una sa lahat, mga kapatid, pag lumapit ka sa Kanya, amen, dapat magkaroon ka ng tinatawag na pananampalataya. Na ito ay nabasa natin nung nakaraan, dito sa Hebrews 11, sabi niya, sa verse 6, or unahin natin sa verse 1, sabi niya, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Now, faith is a substance of things we hope for. Mga bagay na inaasahan, mga kapatid. Okay? The evidence of things not seen. O yung katunayan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Now, pagdating sa verse 6, sabi niya dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ibig sabihin pala, mga kapatid, paglalapit ka sa Diyos na hihingi ng tawad, una sa lahat, dapat mayroong ka ding pananampalataya. Da kayo pa, kakabsat. Pag lumapit ka sa Diyos, dapat mayroon kang pananampalataya. Anong pananampalataya? Pananampalataya na ang Diyos ay may kakayanang magligtas. Ang Diyos ay may kakayanang magpagaling. Ang Diyos ay may kakayanang bumago ng buhay ng isang tao. Mga kapatid, dahil kung walang pananampalataya, hindi mo malulugod ang ating Panginoon. Okay, so itong si Cornelius, mayroong tinatawag na pananampalataya. Doon si Santiago, mga kapatid, sinabi niya doon na ang relihiyon, mga kapatid, ay isang tinatawag na mabuting gawa. Okay. Dito sa Santiago 1, mga kapatid. Sa Santiago or James chapter 1. Amen. James chapter 1, umpisa natin sa verse 21. Kaya't inihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na nakapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Yung salita pa lang ito, mayroong kakayanang magligtas ng kaluluwa. Mga kapatid. Amen? And then, sabi niya, okay, mayroong kakayanang magligtas ng kaluluwa at sabi niya ay inihiwalay sa anumang karumihan at pag-apaw ng kasamaan. O, ibig sabihin, yung salitang ito, matuwid pala. Amen? Itong salitang ito na ating napapakinggan, matuwid, dahil inihiwalay niya tayo sa paggawa ng karumihan o ng kasalanan at ng kasamaan. Mga kapatid, yung salitang ito, mayroong ginagawa sa atin pag napakinggan natin. Datapwat, sa verse 22, maging tagatupad nga kayo o kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Oh. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na faith cometh by hearing, hearing by the word of God? Mga kapatid, at sabi nitong si James sabi ni Santiago sabi niya,
Datapwat maging tagaptupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang sa inyo o na inyong dinadaya ang inyong mga sarili. Okay, justify natin ito. Sabi ni Pablo, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ni Santiago, yung salita ng Diyos na ito, inihiwalay tayo sa karumihan at kasamaan. Amen. So, ibig sabihin, hindi lang tama na makinig tayo. Ang pananampalataya, nagmumula sa pakinig. Pero, mga kapatid, kung na-establish ka at narinig mo yung pananampalatayang ito, at sabi dito, kailangan mong magpabautismo, sinabi ni Santiago na kailangan gawin mo ito. Amen. So, ibig sabihin, hindi lang basta pakinig. Dahil ilang taon na tayong nakikinig. Tama? Right? Maraming tao nakikinig, mga kapatid. Pero ang tanong, ginagawa ba yung naririnig? Na kayo pa eh? Adote tao dumdum ngeg, si saludsod araramidan na kadi, dati dundang ganda. Yun ang tanong, mga kapatid. At sabi ni Santiago, sabi ni James, mga kapatid, hindi lang tayo dapat tagakinig. Kailangan tagagawa din tayo. Mga kapatid, hanlang dapat kumangag, dengeg tayo, nudikat agaramid tayo. Takuna na dito, mga kapatid, tingnan nyo, si Cornelius, nung siya ay mayroong pananampalataya, mayroong tinig na narinig si Cornelius, at yung tinig na yon, sinunod ni Cornelius. Amen. At ito mismo yung sinasabi ni Santiago na hindi lang dapat tayo nakikinig. Kailangan ginagawa din natin yung ating napapakinggan. Sabi niya dito, okay, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapikinig lamang na inyong dinadaya ang inyong mga sarili. Lukom na bagbagim. Niluluko mong sarili mo sa pakikinig mo lamang. Kailangan bunga ng pakikinig ay paggawa. Mga kapatid. So, hindi contradiction yung sinabi ni Apostol Pedro o ni Apostol Pablo, mga kapatid, na ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig. Dinagdagan lang ito ni Santiago na hindi lang dapat tayo nakikinig. Kailangan gawin din natin yung nating naririnig. Sinabi dito, mga kapatid, na si Cornelius, ang kanyang kaligtasan nagmula sa pakikinig at sa paggawa ng kanyang napakinig. Kaya sila nagpabautismo sa Panginoon dahil alam niya na sila darating ng araw ay hahatulan ng Diyos. So, hindi lang tama na maging mabuting tao. Kailangan, mga kapatid, makita din natin na tayo ay makahingi ng tawad, makapagsisi, makalapit sa Diyos. Mga kapatid, okay, nandun na yung paggawa ng mabuti, nandun na yon, pero hindi ka maliligtas doon. Ang kaligtasan ay nagmumula sa pagsisisi sa iyong kasalanan. Sabi dito ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa Acts chapter 2. Okay. Sabi dito sa Acts chapter 2, verse 38, sabi ni Pedro, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sino ang sinabihan nito ni Apostol Pedro? Sabi niya, yung mga tao na nakikita at naririnig. Mga kapatid, ang sinasabi ng mga apostol na ito, sabi nila, mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo sa verse 29 tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibingan na sa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga'y isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa ay nakita niya ito at nagsalita tungkol sa pagkabuhay na magmuli ng Kristo na siya ay hindi pinabayaan sa Hades
na ang kanyang amang o ang kanyamang katawan ay hindi nakita ng kabulukan, no, nakakita ng kabulukan. Si Jesus na ito'y binuhay na magmuli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga ipinangaral ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ay nagsabi, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ang iyong mga paa. Pakatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. At narinig nga nila ito at nasaktan ang kanilang puso. Ito yung tinatawag na spiritual circumcision. Okay? Yung spiritual circumcision, mga kapatid, ito yung nasasaktan yung puso mo pag naririnig mo ang salita ng Diyos. Amen. At doon sa sakit na yon na naririnig mo na tumatama sa iyo, yun ang dahilan, mga kapatid, kaya ka nasasaktan dahil you are guilty sa pagkakasala mo sa salita ng Diyos, sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nasasaktan yung puso mo. Dahil sinabi ng Hebrews 4:12 na ang salita ng Diyos ay, tignan natin, sa Hebrews 4:12. Okay? Ang salita ng Diyos ay hindi lang basta-basta salita ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos, sabi niya dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Kaya pala, kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, inilalayo niya tayo sa karumihan, inilalayo na tayo sa kasalanan, dahil ang salita ng Diyos ay buhay, mga kapatid. At hindi lang ito basta buhay, sabi niya, buhay at sabi niya, mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim na bumabaon hanggang sa kahiwalayan ng kaluluwa at espiritu. O yan, mga kapatid. Ha? Bumabaon hanggang sa hiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga isip ng mga haka at mga haka ng puso. Kaya pala, mga kapatid, yung circumcision of the heart ay hindi sa literal na pagtutuli na ginawa doon sa Israel ni Abraham sa kanyang mga anak. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng tinatawag na spiritual circumcision, which is yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At sinasaling nito, nire-rebuke nito yung maling gawa natin, kaya tayo umiiwas ngayon sa hindi magandang gawain dahil sa salita ng Diyos. Amen. And then, makita natin, nagtanong ang mga tao dahil sila ay nasaktan sa kanilang ginawa, mga kapatid, sa tinatawag na Kristo. Okay? Nagtanong ngayon sila kung ano ang dapat nilang gawin. Sabi niya sa verse 37 ng Acts chapter 2, at nang narinig nila ito, ay nasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Dahil they are all subject of that sin. Lahat tayo ay subject sa kasalanan. At sinabi niya dito, mga kapatid, anong gagawin namin? Kung makasalanan ka, naghihintay ang paghuhukom ng Diyos sa iyo, pero gusto mong magsisi at gusto mong hindi hukumin o i-judge ng Panginoon. Sabi niya, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magsipagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Para sa ano?
para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, mga kapatid, sabi ni Santiago, narinig natin na dapat tayo ay una, sabi ni Pablo, ang pananampalataya nagmumula sa pakinig. At ginawa ni Pedro, ipinangaral niya ang katotohanan at nagtanong yung tao, sabi niya, anong gagawin? Sabi ni Santiago, hindi lang dapat tayo tagakinig. Sabi niya, kailangan gumawa din tayo. Kaya ginawa ng mga tao at si Cornelius din, mga kapatid, nagpabautismo sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang tamang gawin. Dahil sabi niya dito, ituloy natin sa James chapter 2. Kung tagapakinig tayo, niluloko o nililin lang natin. Sabi niya, dinadaya natin ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay may pakinig ng salita at hindi tumutupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Subukan ninyong magsalamin ng buhong maghapon. Da kayo pa eh. Nakapsat. Panasan nyo iti, kunami di Ilocano, dya kamo ito yan nyo, agispiho iti agmalmalem. Anong mapapala ninyo sa buong maghapon? Wala. Tama? Right? Spiritual speaking, pag ikaw nasa salamin, anong nakikita mo ron? Sarili mo lang. Tama? Nais sabihin dito, mga kapatid, na wag lang ang sarili mong tignan mo. Wag lang yung sarili mong katwiran, sarili mong kaisipan, sarili mong katalinuhan, o sarili mong kakayanan. Dahil yun ang nakikita mo sa salamin. Sabi niya, kailangan din gawin mo ang iyong napapakinggan. Sabi niya, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Di ba? Titao gamin, no nakapagadal, malipatan na, no, sinuso na. Sino ba tayo? Sino ka ba? Sino ba ako? Kung sa paningin ng tao, isa lang akong ordinaryong tao na karpintero. Sino ba ako? Yan naman ang tanong ng tao eh. Di ba? Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Sino ka ba? Di ba? Mga kapatid, patuloy nating tignan at alalahanin na tayo ay mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung kapangyarihan na napapanood nyo sa TV, na kapangyarihang kakayanang lumipad, magbuhat ng malalaking bato, kung ano-ano. Higit pa doon. Mayroon kang kapangyarihan na itaboy at sawayin ang gawa ng demonyo. Mayroon kang kapangyarihan na manalangin at magpatong ng kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Nakalimutan ng tao kung sino siya, mga kapatid. Kaya ngunit, sabi niya, ang nagsisiyasat, tignan niyo mabuti, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Anong kautusan? Ang kautusan ng kalayaan. Amen. Kautusan ng kalayaan. Malaya tayo, mga kapatid. Tama? Tama ba yon? Yes. Unlike in the Old Testament, mga kapatid, pag nakita ka dyan na araw ng Sabat, malum itis biyernes ka, daguyod mo nga kaldeng. Iguyod na ka, ngawitan ni Genti Templo, di kapilya. Dito nga tao, nagbasol. O hindi naman kaya, nahuli ka sa akto na gumagawa ng adultery. At right that point, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Hindi ka i-condemn na murderer dahil ikaw ay nagkasala. Pero sabi niya dito,
mga kapatid, nagsisiyasat ng sakdal na kautusan? Ang sakdal na kautusan, sabi niya, for whosoever looketh unto the perfect law of liberty and continued therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of a good work, this man shall be blessed in his deed. Okay? Ang tao, mga kapatid, na sabi niya, nagsisiyasat ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig, na lumilimot kundi tagatupad, na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. See? So, pag gumawa ka, pagpapalain ka. Pag nagpabautismo ka, patatawarin ka. Ano yun? Pagpapala sa'yo. Amen. Hallelujah. See? Nakikita na natin kung ano yung tinatawag na sabi ni Pablo, yung law of faith. Sabi niya, sa Romans chapter 3, verse 27, nabanggit niya dito, where is boasting then? It is included by the law. Or works, sabi niya. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Ng gawa ng mga, Old Testament law or yung tinatawag na Levitical law? Sabi niya, hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yung kautusan ng pananampalataya na ito or yung law of faith, mga kapatid, sabi ni James, malaya. Ibig sabihin, walang string attached. Hindi porket sinabi ko, mga kapatid, da kayo amin, tikayat ko, hang kayong ag-short-shortpan, da kayo nga brothers, da kayo nga sisters, hang kayong agpanpantalon. Gapot takayat ko. No. Mayroon tayong free moral agency. At sabi ni Apostol Santiago, sabi niya, okay, sabi niya dito, ang kautusan ng kalayaan at mananatiling gayon na hindi tagapakinig at nililimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalay ng taong yan sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin, yung salitang sinabi sa inyo, ginagawa ninyo dahil hindi lang sa gusto ko. String attached ang tawag doon. At sabi ko rin dito, mga kapatid, na hindi kayo naglilingkod sa akin. Ang asyakti pagserserbihan nyo ni Apo. Now, i-justify natin at ipagdabtilin natin. Faith cometh by hearing, pananampalataya mula sa pakinig. Tama, sabi ni Apostol Pablo, at ginawa ni Cornelius. At sabi ni Santiago, hindi lang dapat tagapakinig, kundi gumagawa din. Okay, tama. And then, sabi niya, gumagawa tayo hindi dahil sa may nakakakita sa atin, kundi dahil sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Mayroon tayong kalayaan. Kung gawin mo, blessing sa'yo. Pag hindi mo gawin, mga kapatid, kasalanan mo. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang dahil sa nandyan si pastor. Pwede na akong magpalda. Pag wala na si pastor, alis na ang palda, pantalon na. Nasa sa inyo yan. At nasa sa inyo rin, mga kapatid, kayong nakikinig, mga kapatid, ang inyong nauunawaan sa pamamagitan ng iyong pakikinig ay pinapakita ng inyong paggawa. Pag gumagawa kayo ng hindi tama doon sa inyong napakinggan, ibig sabihin na inyong pinapakinggan ay hindi ninyo nauunawaan. Kaya nga sabi natin, bago tayo magbautismo, ika-counsel natin ang magbabautismo. Kakausapin natin, bakit ka ba magbabautismo? Kasi 15 years old na ako Malaki na ako. Nakakahiya naman sa mga kasama ko bautisado sila lahat. Ako lang hindi.
Hindi tamang dahilan yon. Ang tamang dahilan, bakit ako magpapabautismo, pastor? Kasi narinig ko na sinabi ng Biblia, na sinabi mo, ipinangaral mo, na kapag hindi ka magpabautismo, hahatulan ka ng Diyos balang araw. Tama. Tamang narinig mo, Brad. Tamang narinig mo, sister. Kaya ka ba magpapabautismo dahil nahiya ka lang sa kapitbahay mo? Hindi yon. Magpapabautismo ka dahil narinig mo at naunawaan mo na ang taong hindi magpapabautismo sa pangalan ng Panginoon, darating ang araw, hahatulan sila ng Diyos. At narinig nyo yung Huwebes, kung sino yung mga nandito ng Huwebes, mga kapatid, kung ano ang magiging at kahihinatnan ng mga taong hindi nakikinig at hindi gumagawa ng mga salita ng ating Panginoon. Nakita natin yan, mga kapatid. Okay. Bago yan, ito muna. Okay? Sa 2 Peter chapter 3. Okay? Sa mga may Biblia, 2 Peter chapter 3 verse 7. O umpisahan natin sa verse 5. Okay. O bandang taas pa. Sa verse 3. Sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Sa wikang pambansa, ayon sa sabi ni Apostol Pedro, na nalalaman mo na ito, na sa huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts. Scoffers, ito yung mga digijengay, angawon dati pamati. Ay, na, baka no masobram ti makigimong brad ka lumagpas ka di langit. Ha? Mga kapatid, scoffers. And then, sabi niya, kanilang masasamang pita. At magsisipagsabi sa naroon ng pangako ng kanyang pagparito. Sapagkat buhat ng araw na nangatulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya na ang kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalang. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitang mula sa unang panahon at isang lumang inanyuan o lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, yung creation, mga kapatid, is, sabi ni Apostol Pablo sa Book of Hebrews, sa Hebrews 11, na ang buong sanlibutan ay nilikha. They are all framed with the Word of God. At gaya ng sinabi ni Pedro, mga kapatid, okay, na sabi niya, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalingitan na mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din nito, ang sanlibutan noon ay napawan ng tubig, ay napahamak. Sa panahon ni Noah ito, mga kapatid, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sabi niya, sa pamamagitan ng gayon ding salita, ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Sabi ng mga kapatid nating mga Jehovah Witness, wala daw pagsunog. Sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, mayroong pagsunog. Susunugin ang lahat ng yan. Okay? Hindi lang basta sunog. Ito, mga kapatid, na kayang patayin ng bombero. Ito ay matinding pagsunog. Sabi niya dito, okay, datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal,
ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. So, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 years sa ating mga tao. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban ng ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Dapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sanlibutan sa araw na iyan ay mapaparam. Amen. Nakasabay ng malaking ugong na ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw. Sabi niya, sa matinding init. At ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Noon niya di makitkita yung tirabi kabsat. Kung na dito silang lahat ay mapupugnaw. So, nga balita, danom di baybay. Danom di baybay, masibsibantoan data pastor. Oray no kasano ka doon danom di baybay, kabsat. Sinabi doon sa Book of Revelation, ang dagat ay tumakas. Ang lupa ay wala na. Saan naroon ang tao? Mga kapatid. Saan pupunta ang tao? Saan magtatago ang tao? Wala. Meron sa Mars. Sabi niya dito, lahat ng nasa langit mapupugnaw. See? Saan ka pupunta? Makikinig ka at susundin mo kung anong sabi ng ating Panginoon, o makikinig ka at tungkunan halin ni Pastor Data. Nasa sa inyo ang pagdedesisyon, mga kapatid. Walang nakakaalam ng araw kung kailan darating ang Panginoon. Pero nagbigay siya ng mga palatandaan. Sinabi ng Biblia, bibilisin ang araw. Parang kahapon lang, linggo. Mga kapatid, ngayon linggo na naman. Bukas linggo na naman. Sa iba, mga kapatid, ang bilis-bilis ng araw. Pero sa atin, mabilis ang araw, masaya tayo. Bakit? Kasi pinapabilis ng Diyos ang araw ng kanyang pagdating. Sa pagbilis ng araw, sa pagbilis ng oras, sana, mga kapatid, kayong hindi pa tumanggap sa Panginoon, maalala ninyo na bago dumating ang Panginoon, sana itong mga naririnig ninyo ay matanim sa inyong puso at ang Diyos ay maraming pangako. Sayang ang mga pangako, mga kapatid, kung hindi ninyo maunawaan at makita ang mga bagay na ito. See? Sabihin natin, napakabuti ng Diyos, lubha at sadyang napakabuti ng Diyos. Sabi ko nung nakaraan, mga kapatid, mapalad tayo dahil hanggang ngayon, nandito pa tayo. Iba, hindi na bumangon. Yung iba, hindi na nagising. Yung iba, mga kapatid, nakaratay sa higaan, sa karamdaman. Pero si tayo, nasalon at tayo, malakas tayo. Amen. Because of the grace and mercy of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. At hanggang ngayon, bukas ang nakalukat, silulukat, bukas ang kaawaan ng Diyos sa kung sino man ang lalapit sa Kanya. Mga kapatid, ay lalapit ang Diyos sa Kanya at ang Diyos ay hindi magdadalawang isip na magpatawad sa taong hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Iyan, mga kapatid, ang the law of faith. The law of faith is freedom. Hindi tayo denominational churches na
kailangan within 5:30 ng madaling araw, nandito na kayo sa church. Pagdating guys, doang hindi na kayo magsiservice. Ganyan sa iglesia. At kailangan, minamandon nila yung tao nila o yung mga taong sumasampalataya sa kanila, minamandon ng tao. Sa atin, sa pananampalataya na katuruan ng mga apostol, which is the apostolic doctrine and apostolic faith, we have a pre-moral agency. May kalayaan ng lahat, mga kapatid, na gumawa na kung ano ang idinik. Dahil, mga kapatid, you see, kung nasa iyo ang Espiritu Santo ng Diyos, amen, hallelujah, hindi mo na kailangan ng magmamando sa iyo. Dahil siya na nasa iyo ay dakila kaysa siya na nasa sanlibutan. Amen? Hallelujah. We are serving a Almighty God. Pag naglingkod, okay, before tayo magtapos, I just want to read a quote sa mga datihan na o sa mga tumanggap na sa ating Panginoon. Ito sabi ni Brother Branham sa 1961 ng July 23 sa Ever-Present Water from the Rock, paragraph 146. You know, I don't care how much you cry out and say now, it ain't going to. The sun ain't going to shine no more this summer. It'll shine anyhow. How much you're going to say? I ain't going to let nighttime come. It'll come anyhow, because this thing that we live on, called the world, is controlled by the law of God. Okay? This thing is controlled by the law of God. You can see God in nature, sabi ng prophet. Okay? They are working in exact timing. Amen. And that is because the mercy and grace of God sa atin. Imagine, mga kapatid, mawala sa timing yung buwan at yung buwan bumagsak sa mundo. See? Pero tingnan natin mabuti na yung buwan ay patuloy na umiikot sa mundo at patuloy na umiikot sa buwan nang hindi sila nag-uumpugan, libong taon na, mga kapatid, because of the grace of God. Amen. And sabi ng prophet, they are all controlled by the law of God. Now, brethren and sisters, I want to ask you something then. If we are born again of the Spirit of God, God don't have little weak parts and big parts, big strong parts. He is altogether God. Amen. And if you have enough of God in you, till all it was just barely a shadow, that's enough power to make a new earth, that's enough power to make a new moon and a new system. It's God. And it's strong. And right now, every believer in here has life eternal, which is God's Spirit in you, enough power that will raise up the dead and will heal the sick, that will set orbits in condition, orbits. But you, it's controlled by the law. That Spirit that's in you. You are sons and daughters of God. That same Spirit that you got in you will raise yourself up at the day of resurrection. Sa paragraph 48, Jesus, when He was here on earth, when He died, His soul descended into hell. Yung kanyang kaluluwa ay pumunta sa impyerno. Para saan at para ano? Mga kapatid, He preached to the spirits that were in prison. The soul in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah, his body went into the grave. Tingnan mabuti, yung kaluluwa ng Panginoon nung namatay siya, directly pumunta siya sa impyerno. Mga kapatid, si Jesus Christ pumunta sa impyerno.
Bakit? Masama ba si Jesus Christ? Hindi. Mayroon siyang purpose. Ano? Para pangaralan yung mga hindi sumampalataya kay Noah. Sa atin na nakikinig, mga kapatid, hindi lang tama na narinig mo tong salita na ito, dahil pag namatay ka at hindi mo tinanggap ang Panginoon, ipapangaral din sa'yo ito doon. Pero, ang kaibahan, dito pwede kang magsisi. Doon, pwede ka namang magsisi. Pero, huli na ang lahat. Anong pipiliin mo? Dito na pwede pang magsisi? O doon na pwede kang magsisi pero hindi na pwedeng baguhin? Nandito ngayon, sa oras na ito, sa umagang ito, ang pagdedesisyon. Okay? Ulitin ko, mga kapatid. His soul descended into hell and preached to the spirits were in prison, the soul in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah. His body went into the grave. Yung soul sa hell, yung body sa libingan. And then, but before he died, he commended his spirit into the hands of God. Ang tao ay true being. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo. Mayroon siyang spirit, mayroon siyang soul, mayroon siyang body. Yung kanyang soul directly pumunta sa impyerno. Mga kapatid, bakit siya pumunta sa impyerno? Dahil sa kasalanan mo, dahil sa kasalanan ko, dahil sa kasalanan nating lahat. Ang purpose noon, mga kapatid, para ipangaral doon, mga kapatid, sa panahon ni Noah na mga hindi nagsisi. At hindi lumapit sa Diyos. Then, yung kanyang katawan nandun nalibing at yung espiritu niya, he commended his spirit into the hands of God. Amen. Then, sabi niya, okay, his soul went to hell, his body went to the grave. Jesus was buried out from resurrection until the scripture would be fulfilled. He would not come back because he had to stay in the grave for 3 days and nights. But when the scripture was fulfilled, this bar was taken away. His spirit descended. Tignan niyo mabuti ha. Yung 7th dimension, mga kapatid, ito yung God Himself, mga kapatid. And then, yung 6th dimension, ito yung paradise, mga kapatid. Okay? Ang paradise na ito, dito yung mga sumampalataya kay Jesus Christ na namatay, mga kapatid, yung kanilang espiritu mababalik sa Panginoon sa 7th dimension. Yung kanilang, mga kapatid, yung kanilang kaluluwa pupunta doon sa 6th dimension, doon sa paradise. Yung kanilang katawan nandun sa lupa. Now, pag dumating ang resurrection, ganito ang sabi ng prophet, and Jesus was buried out from resurrection until the scripture could be fulfilled. And he could not come back because he had to stay in the grave for 3 days and 3 nights. But when the scripture was fulfilled, this bar was taken away, his spirit descended, his soul to his body, and he rose again. From the 7th dimension, pagdating ng resurrection morning sa atin, sa rapture, mga kapatid, yung mga namatay noon, sila Pastor Wilson, sila unang mga namatay, yung espiritu nila, susunduin yung kaluluwa nila doon sa 6th dimension. At yung kaluluwa na yon, mga kapatid, you see, i-restore ng Diyos yung physical body natin. You see, tapos babalik tayo doon sa physical body at, mga kapatid, magtra-transform tayo into a theophany body, which is yung tinatawag nating theophany body. Yung theophany body na yan, it is just like a spirit realm na pwedeng makapaglakbay sa pamamagitan ng isip. Kaya kung gusto mong pumunta sa earth o pumunta sa kahit saan, iisipin mo lang makakarating ka ron. Mga kapatid, okay? In that resurrection morning. Okay? So, sabi niya, and when we die, our soul will go under the altar of God, the 6th dimension. Doon sa sumunod, doon sa 6th dimension, 7th dimension yung altar. Then, our soul will go under the
under the altar of God, there was a privilege to see a few morning ago. As soon as you know, in the vision where the Bible speaks of, our spirits will go to God who gave it, and our body shall return to dust of the earth. But someday, when the scripture is fulfilled, our spirits will be raised from or released from God, will pick up the soul, and the soul to the body, and the power that will raise us up is right in us now. Amen. The power of resurrection is in us now, this morning. Nandito yung kapangyarihan ng resurrection. Amen. Hallelujah. Then, sabi niya, okay, we are now in heavenly places. Sabi ni Pablo yan, mga kapatid, we are sitting in the heavenly places in Christ Jesus. Kung ikaw ay na kay Christ Jesus. Kung wala ka pa, wala pa yung power of resurrection dyan. Amen. Then, sabi niya, sa paragraph 150, if there wasn't a law to that, sons and daughters of God would create them a world out of here and go live a private life in it and have the power in you to do it. If you got a shadow of the power of God in you, you got the power to do it. God is omnipotent. See what I mean? You could speak a world into existence and go live in it. Hallelujah. There you are. Speaking words into existence. At nararamdaman natin ngayon yan, mga kapatid. Sa third pole, kung ikaw ay nasa Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, maminsan, hindi tayo mapupuutan. Kasi lagi may isang brother, kung share ko lang basit. Kung may isang, dati may isang brother nga, mahal na mahal niya yung sasakyan niya. Punas dito, punas doon. Ngayon, pinaglaruan ng bata. Ngayon, yung brother, nandun sa church, nagsiservice, parang naulinigan niya na naririnig niya yung mga batang naglalaro doon. Tinignan niya, nandun sila doon sa sasakyan niya. Kinarga-kargaan na tapok di windshield, inikaikan dati tapok di tambutso, pinurwa-purwakan dati bato-bato di mags. Nagungat, di brother. Sumanao. Ang ganay di mo nag-church, sumanao. Kung na di may isang brother, ngunay mo nato yung taon, nasagid labas si lugan na sumanao, mabitak po mata windshield na. Unanay, dinagawid, nilinis na jay windshield. Ta medyo adamot ti ayam na dito nga brother. Impurwak na jay flat screw, nagtaltag, timama jay windshield na bitak. Speaking words into existence. At ako din, mga kapatid, nasubukan ko rin yan. Kaya, minsan mag-iingat tayo sa sinasabi natin. Kasi yung sinasabi natin, pwedeng mangyari. At pakalaing mo dadang mo to, may tublak ka kumata. Damdaman ay tublakan. So nga, we must say, and we must be careful to speak something. Mga kapatid. Sa paragraph 151, and that's the power. Sabi ng prophet, that's what the power is in the church now. Yan ang kapangyarihan. Yung speaking words into existence. That's the power, mga kapatid, that in the church now. But it is controlled by a law. And that law is not keeping a bunch of commandments na kagaya ng ginagawa doon sa Old Testament na hanggang nga mabalin agsida ti pusit. Di ka nga mabalin nga agsida iti karne ti baboy. Bueno, di ka mabalin nga narugit ano dagijay. Hindi yon. Sabi niya, it is not just keeping a bunch of commandments, it's a law of faith. A law of faith, Jesus said, tingnan niyo mabuti, yung law of faith na ito, sabi ng ating Panginoon, all things are possible to them that believe. That's the power.
Amen. If you have faith, all things are possible. Amen. Hallelujah. Kung makita mo yan, kapatid, nakita mo kung anong kapangyarihan meron sa iyo. All things are possible to them that believe. And if you can believe it, sabi niya, if you can believe it, whatever God will lead your soul to believe, that is yours. Every place the soles of your foot can set upon, by faith, God gave it to you. Amen. It is yours. You possess it. If you can find the key to this law of faith, that opens it to you, you see what I mean? The power is controlled by, if you are a son of God, you are a daughter of God, that never leaves you. It's with you all the time. Tingnan niyo mabuti. Hindi lang araw ng Sunday ang kagalingan. Mga kapatid, kahit pa araw ng Sunday lang tayo nagtitestimony, minsan madalang pa, minsan hindi pa. Mga kapatid, pero sabi ng prophet, that's with you all the time. Nasa sa inyo yan lagi. But your faith gets away from it, but it's still there. Hallelujah. Yung law of faith, the power of faith, the power of the gospel of Jesus Christ is with you all the time, brother. Is with you all the time, sister. Kaya sabi ko, lagi niyong alalahanin at pag-ingatan ang pananampalatayang nasa inyo. Ilaban kung maaari ang pananampalatayang ito dahil ito ay makapangyarihan.